Sa simula ng episode ay pinakita ang tagpo sa Great World of Taya kung saan makikita si Emperor Suzaku na nakaupo sa loob ng kanyang korte habang pinagmamasdan ang pagdating ni Prince Taishan na halatang galit at balisa. Agad nitong sinita ang prinsipe at tinanong kung saan ito nagpunta sa gitna ng napakahalagang sitwasyon kung saan ang kanilang hukbo ay dumanas ng matinding pagkatalo at napakaraming sundalo ang nasawi. Sa harap ng kanyang ama ay yumuko si Taishan habang kinakabahan at ipinaliwanag na alam niya ang bigat ng sitwasyon kaya siya nagpakita upang harapin ito. Ngunit hindi ito pinakinggan ng Emperor at galit na pinutol ang kanyang paliwanag habang ipinapahayag na sa panahong iyon ay may mga kalaban na sumusubok sakupin ng Great World of Taya kaya napakahalaga ng bawat sundalo. Ipinunto nito na dahil sa pansariling galit ay isinakripisyo ni Taishan ang 8 martial god upang gantihan ng isang lalaki sa halip na ituon ang lakas sa mas mahalagang laban. Sa sobrang galit ay ipinahayag ng Emperor na isang malaking pagkakamali ang ginawa nitong pagtatalaga sa kanya bilang Crown Prince dahil hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Napuno ng emosyon si Taishan at sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing hindi iyon personal na usapin kundi ginawa niya yun para sa karangalan ng Suzaku Dynasty dahil kung hindi siya maghihiganti ay mawawala ang respeto sa kanila ng ibang tao. Ipinaliwanag pa niya na ang kalaban na iyon ang parehong taong nagtangkang agawin ang babaeng nais niya at pumatay sa marami niyang martial god kaya sinubukan niyang bawiin ang kanyang dangal sa pamamagitan ng muling pag-atake. Ngunit mariing tinanggihan ng Emperor ang kanyang katwiran at ipinaalala ang nakaraang pagkatalo nito sa Xuanshan Great World kung saan 6 sa kanyang martial god ang napatay at bumalik siyang walang anumang nakamit. Matapos ang matinding pangyayari ay ipinahayag ng ama ni Prince Taishan na dahil sa napakaraming martial god na nasawi ay hindi na ito karapat-dapat sa kanyang posisyon bilang Crown Prince at dapat na bawiin ang titulong ito mula sa kanya. Agad na napaluha si Prince Taishan at nakiusap sa kanyang ama na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon habang nangangako na hindi na mauulit ang kanyang mga pagkakamali sa hinaharap at gagawin ang lahat upang maitama ang kanyang nagawa. Ang mga elders na naroroon ay agad ding nagsalita at sumang-ayon na dapat itong patawarin dahil sa kasalukuyang kalagayan ay nangangailangan ng kanilang hukbo ng lakas at hindi nila kayang mawalan pa ng isang mahalagang pinuno lalo na matapos ang pagkawala ng maraming martial god na nagsisilbing kanilang pangunahing sandata. Sumunod na nagsalita ang isa pang mandirigma at nakiusap na bigyan pa ng pagkakataon ng prinsipe upang maituwid nito ang kanyang mga pagkakamali at muling mapalakas ang kanilang puwersa. Matapos marinig ang mga pahayag ng lahat ay bahagyang kumalma ang ama ni Prince Taishan at nagpas siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon ngunit may kapalit na responsibilidad na kailangang gampanan. Ipinaalala nito sa kanyang anak na ang kanilang hukbo ay lubhang humina at ang kanilang sitwasyon ay nasa panganib kaya kailangan nilang makakuha ng karagdagang lakas at suporta mula sa ibang lugar. Dahil dito ay binigyan niya si Prince Taishan ng isang mahalagang misyon na lumikha ng isang clone at ipadala ito sa Tianyuan Continent upang magtipon ng hukbo o kaya ay magpadala ng mga resources na magagamit upang muling buuin ang kanilang lakas militar. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Prince Taishan ang utos ng kanyang ama at nang makaalis mula sa lugar ay agad nitong nilikha ang kanyang clone at ipinadala ito sa Tianyuan Continent upang isakatuparan ang nasabing misyon. Samantala ay bumalik ang clone ni Prince Taishan sa loob ng palasyo ng Suzaku Dynasty kung saan sinalubong itong isang lingkod at agad nitong ipinahayag ang mga susunod na hakbang na kailangang gawin. Iniutos nito na ipaalam sa lahat ng kanilang kaugnay na pamilya kabilang ang mga aristocratic family at malalaking angkan maliban sa 4 Holy Lands na kailangan nila ng tulong sa kasalukuyan at handa itong magbigay ng malaking gantimpala sa sinumang makakatulong sa paghuli kay Ming. Ipinahayag din ito ng may galit na hanggat buhay si Ming ay hindi ito magkakaroon ng kapayapaan kaya malinaw ang kanyang layunin na ipahuli o ipapatay ang ating bida kapalit ng napakalaking gantimpala. Habang nakatayo ito ay biglang naramdaman ni Prince Taishan ang isang napakalakas na pressure na nagdulot ng pagyanig ng lupa sa kanyang paligid at agad itong napaisip kung anong uri ng makapangyarihang nilalang ang naglalabas ng ganoong kalakas na aura sa loob ng teritoryo ng kanilang dynasty. Hindi nagtagal ay may isang sundalo ang nagmamadaling pumasok at nagdala ng masamang balita na may napakalaking hukbo ng demon gods na papalapit at tila balak lusubin ang buong Suzaku Dynasty. Dahil dito ay agad na kinabahan si Prince Taishan at naalala ang babala ng kanyang ama tungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga demon gods kaya nagsimulang mabuo sa kanyang isipan na ito na ang kinatatakutang pangyayari.
Lumipat ang tagpo sa labas ng Suzaku Dynasty kung saan makikita ang Demon Bull God na nangunguna kasama ang apat na iba pang makapangyarihang Demon Gods at sa kabuuan ay siyam silang pinakamalalakas na mandirigma sa Nine Heavens Continent. Ang presensya pa lamang ng kanilang hukbo ay nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan na hindi mapigil ang magtanong kung sino ang mga ito at saan nanggaling ang napakalalakas na nilalang na tila nagmula sa iba't ibang direksyon ng mundo. Habang ang takot ay kumakalat ay nagsimula silang sumigaw para sa tulong at hinihiling na iligtas sila ng Suzaku Dynasty mula sa nalalapit na panganib. Sa kabilang banda ay naramdaman din ng prinsesa ang napakalakas na pressure kaya agad itong lumabas upang makita ang nangyayari. Samantala hinarap ng clone ni Prince Taishang ang mga Demon Gods at magalang itong bumati at tinanong kung ano ang kanilang sadya at kung ano ang maitutulong ng Suzaku Dynasty sa kanila. Ngunit agad itong pinutol ng Phoenix Demon God at ipinahayag na hindi ito karapat-dapat na makipag-usap sa kanila kaya dapat nitong tawagin si Emperor Suzaku upang siya mismo ang humarap sa kanila. Gayunpaman ay hindi umatras ang prinsipe at iginiit na bilang susunod na emperor ay may karapatan itong makipag-usap at makinig sa kanilang nais ipahayag kaya handa itong harapin ang usapan sa halip ng kanyang ama. Sa sandaling ito ay naglabas ng napakalakas na kapangyarihan ang Demon God Ape at agad na kumalat ang isang matinding shockwave sa buong paligid na nagdala ng napakabigat na pressure. Kasabay nito ay iwinasiwas nito ang kanyang sandata at diretsyong umatake kay Prince Taishang. Ngunit dahil ang kaharap nila ay isa lamang clone ay agad itong naglaho at tuluyang nagdisintegrate sa mismong lugar na ito na parang hindi kailanman umiral, dahilan upang maputol ang usapan at magbago ang sitwasyon. Sa ibabang bahagi ay makikita ang lola ng prinsesa na tahimik na nagpapahinga ngunit sa sandaling naramdaman nito ang napakalakas na presensya ng mga Demon God ay agad itong lumabas at humarap sa kanila. Bagamat isa na itong matandang babae ay malinaw na taglay nito ang isang pambihirang aura at kapangyarihan na agad naramdaman ng lahat. Pagharap nito sa mga Demon God ay nagdulot ng matinding pagkamangha sa mga tao ng Suzaku Dynasty dahil kahit hindi nila ito kilala ay naramdaman nila ang likas na puwersa nito na tila nagtutulak sa kanila na yumuko bilang paggalang. Naging palaisipan sa kanila kung sino ang matandang ito at kung bakit hindi pa lumilitaw ang Emperor Suzaku sa gitna ng ganitong kalaking banta. Samantala ay napatingin si Princess Zhu sa itaas at hindi nito maitago ang kanyang pag-aalala dahil maging ang kanyang lola na kanina lamang ay tumangging tumulong ay napilitang lumabas upang harapin ang sitwasyon, bagay na malinaw na senyales na may napakalaking panganib na paparating. Dahil wala ang Emperor Suzaku na kasalukuyang nasa Great World of Taya ay ang lola ng Empress ang humarap sa kanila ngunit kahit gaano ito kalakas ay hindi sapat ang kanyang lakas upang labanan ang maraming Demon God ng sabay-sabay. Humarap ang lola ng Suzaku Dynasty at agad kinausap ang mga Demon Gods habang ipinapakita ang natitira niyang lakas sa kabila ng kanyang katandaan. Noon ay kilala siya bilang Glass Beauty at Suzaku Princess ngunit sa kasalukuyan ay bakas na sa kanyang katawan ang paglipas ng panahon bagamat hindi pa rin nawawala ang kanyang mabigat na presensya. Sa kanyang pagharap ay agad siyang pinagtawanan ng Bull Demon God at nilait ang kanyang anyo habang ipinapaalala ang kanyang nakaraan at sinasabing wala na itong silbi sa Suzaku Dynasty kaya mas mabuting mawala na lamang ito sa kanilang harapan. Tinawag siya sa pangalang Dugo Bingchin at malinaw ang layunin ng mga Demon God na kunin ang lahat ng resources ng Suzaku Dynasty at patayin ang sinumang hahadlang sa kanila. At kung hindi susunod ang mga ito ay walang pag-aatubiling lilipulin ang buong lugar. Ngunit hindi natinag ang matandang babae at mariin itong ipinahayag na nais lamang agawin ng mga ito ang Suzaku Dynasty at hinamon ng apat na Demon God sa paniniwala nilang kaya nilang magtagumpay kahit malinaw na hindi sapat ang kanilang lakas upang pabagsakin ang buong depensa ng dynasty. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Phoenix Demon God at agad nitong pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang umatake ngunit sa sandaling tumama ang atake ay biglang nag-activate ang isang malaking formation kasama ang Light Pagoda na nagsilbing panangga laban sa kanilang pagsalakay. Ikinagulat ito ng Tiger Demon God kung bakit nanatiling matatag ang depensa ng Suzaku Dynasty dahil sa kanyang kaalaman ay dapat wala ng silbi ang kanilang depensa dahil nasa kanila na ang Tianyuan Pearl. Nataranta ang Tiger Demon God at agad nitong kinwestiyon ng Bull Demon God kung bakit nag-activate ang formation gayong sinabi sa kanya na natanggal na ang Pearl at bilang patunay ay ipinakita ng Bull Demon God ang hawak nitong Tianyuan Pearl habang iginiit na tinupad nito ang kanyang bahagi. Sa kabila nito ay napagtanto ng mga Demon God na hindi na sapat ang kanilang unang plano kaya napilitan silang gamitin ang kanilang pangalawang hakbang upang sirain ang depensa.
Hinawakan ng Bull Demon God ang Pearl at ginamit ang kapangyarihan nito bilang proteksyon at pinaniniwalaan nitong sa pamamagitan ng sariling lakas ay kaya nitong basagin ang formation kaya agad nitong dinurog ang Pearl sa kanyang kamay at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Binalaan siya ng lola na huwag ituloy ang kanyang balak ngunit agad itong humugat ng kanyang malaking espada at sumugod upang pigilan ang kalaban. Isang demon god ang humarang sa kanya gamit ang kanyang mahabang staff at ipinahayag na kailangan muna nitong lampasan siya bago makagalaw pa at sa kanilang banggaan ay naglabas ng matinding enerhiya na yumanig sa buong paligid. Masayang-masaya ang ape demon god sa laban at agad nitong pinaikot ang kanyang sandata bago umatake mula sa itaas na nagdulot ng matinding pinsala sa lola. Hindi pa ito nakuntento at muli nitong pinaikot ang kanyang sandata at nagpakawala ng isa pang malakas na hampas na nagpabagsak sa matandang babae at nagdulot ng pagbitak ng lupa sa kanyang pagbagsak. Kasunod nito ay kumilos ang Bull Demon God at inilabas ang kanyang malaking trident at buong lakas itong ibinato patungo sa Light Pagoda upang tuluyang sirain ang depensa. Sa parehong sandali ay naghanda ang lahat ng Demon God na sabay-sabay gamitin ang kanilang kapangyarihan upang wasakin ang malaking formation habang ipinapakita ang lakas ng kanilang mga teknik kabilang ang kapangyarihan ng Tianyuan Pearl. Ipinahayag nila na sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang lakas ay mababasag nila ang Light Pagoda at tuluyang mawawasak ang formation kaya sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang mga atake. Ginamit ng isa ang kanyang nine-headed Phoenix Crimson Flame habang ang iba ay nagpakawala ng kani-kanilang malalakas na teknik kabilang ang Young Fist na tumama ng buong lakas sa Light Pagoda. Sa pagsasanib ng kanilang kapangyarihan ay nagsimulang manginig ang buong istruktura ng pagoda at unti-unting nasira ang depensa na nagbigay daan sa kanilang plano. Sa kabila ng kanyang sugat ay pilit na tumayo muli ang lola at buong galit na nagbabala na kapag bumalik si Suzaku ay walang sinuman sa kanila ang makakaligtas at lahat ay papatayin nito. Ngunit binaliwala lamang ito ng Phoenix Demon God at ipinahayag na malabong makabalik ang Emperor Suzaku dahil ito ay naipit sa Taya Great World kaya walang makakapigil sa kanilang pagsalakay. Agad nitong inutusan ang kanilang hukbo na level 9 monster beast na pumasok sa loob upang tuluyan ng basagin ang Light Pagoda at sa loob ng ilang sandali ay mabilis na pumasok ang lahat upang maghasik ng kaguluhan. Sa kanilang pagpasok ay agad nilang pinakawalan ang kanilang kapangyarihan at sinimulan ang walang habas na pagsira sa Light Pagoda na nagdulot ng matinding pinsala at takot sa buong lugar. Nagpatuloy ang level 9 demonic beasts patungo sa Light Pagoda habang hawak ang kani-kanilang espesyal na martilyo na may kakayahang bumuo ng formation na kayang sirain ang depensa ng Suzaku Dynasty. Sa kanilang paglapit ay ipinakita ang mga pinuno ng Yu family kung saan agad nilang napagtanto ang bigat ng sitwasyon dahil ang level 9 demonic beasts na ito ay hindi lamang basta malalakas kundi may kakayahan pang sirain ang kanilang formation gamit ang kanilang mga sandata. Napansin ng mga Yu family patriarch na ang pagsasama-sama ng level 9 demonic beasts ay magdudulot ng malaking pagtaas sa kanilang lakas at sa tulong pa ng kanilang mga formation hammer ay magiging mas mapanganib ang kanilang pag-atake. Habang pinagmamasdan nito ng maraming mamamayan ay hindi nila maiwasang mag-alala at magtanong kung kakayanin ba ng kanilang malaking formation na pigilan ang ganitong klaseng puwersa. Ang takot ay unti-unting kumalat sa buong Suzaku Dynasty dahil malinaw na pinaghandaan ng mga kalaban ang kanilang paglusob at ginamit pa ang Thousand Lightning Destroy Formation upang basagin ang Light Pagoda upang tuluyang makapasok sa loob. Naging palaisipan sa lahat kung gaano katagal pa kayang tumagal ng kanilang depensa laban sa ganitong uri ng pag-atake. Maging ang mga elders ay napuno ng galit at naniniwala na tuluyan ang nawalan ng katinoan ang mga demon god dahil sa lakas ng loob nilang umatake sa ganitong paraan kahit alam nilang maaaring harapin nila ang galit ng Emperor Suzaku kapag ito ay bumalik. Sa harap ng Light Pagoda ay sabay-sabay na umatake ang level 9 demonic beasts gamit ang kanilang malalakas na martilyo at sa kanilang sabayang galaw ay bumuo sila ng isang mapanirang formation na direktang tumama sa depensa. Kasunod nito ay ginamit ng Tiger Demon ang kanyang espesyal na teknik na Destroyer of the World na lalong nagpataas sa lakas ng kanilang pag-atake at nagdulot ng matinding pinsala sa Light Pagoda. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ay nagsimulang mabasag ang formation at kasabay nito ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng Suzaku Dynasty kung saan ang mga natural na puwersa ay tila nagalit. Ang bulkan ay biglang sumabog at naglabas ng napakaraming lava na kumalat sa paligid habang ang mga dagat na nakapaligid ay nagtaas ng malalaking alon na agad sumalakay sa mga nayon at winasak ang maraming tahanan.
Maraming inosenteng mamamayan ang nasawi habang ang iba ay nasugatan at pilit na lumalaban upang mabuhay sa gitna ng sakuna. Ipinakita ang kalagayan ng isang ina at anak na kapwa sugatan at isang batang babae na umiiyak sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang. Sa ibang bahagi ay makikita ang isang ina na nasa kritikal na kalagayan habang pilit nitong pinapatakas ang kanyang anak dahil alam nitong wala na siyang pag-asa na mabuhay pa. Habang nagaganap ang lahat ng ito ay may mga liwanag na lumitaw sa kalangitan na sumisimbolo sa mga kamalayan ng mga martial god mula sa iba't ibang lugar na nagmamasid sa nangyayari dahil ang mga master mula sa iba pang dynasty ay nagpadala ng kanilang spiritual sense upang alamin ang sitwasyon. Napansin ng Demon God ang pangyayaring ito at ipinahayag na ang kanilang pag-atake ay nagdulot ng malaking ingay na umabot hanggang sa 6 na malalaking dynasty kaya marami ang nagpadala ng kanilang kamalayan upang masaksihan ang laban. Iminungkahi ng Bull Demon God na ipakita nila ang kanilang tunay na lakas sa lahat ng nanunood upang lalo pang ipakita ang kanilang kapangyarihan at dominasyon. Samantala ay nagtipon ng maraming martial god ng Yu family at ipinahayag ng kanilang pinuno na hindi nila maaaring hayaang masira ang kanilang dynasty kaya oras na upang ibuhos nila ang kanilang lakas upang ipagtanggol ang Light Pagoda. Sa utos na iyon ay sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang kapangyarihan at ibinuhos ito sa Light Pagoda upang palakasin ang formation at subukang pigilan ang pag-atake ng mga kalaban. Ngunit kahit na nagsama-sama ang kanilang lakas ay hindi pa rin ito sapat upang tumbasan ang kapangyarihan ng 4 na pangunahing demon god na kabilang sa pinakamalalakas sa buong Nine Heavens continent. Napansin ng Tiger Demon God ang kanilang ginagawa at ipinahayag na tila kinukuha lamang nila ang lakas mula sa loob ng formation at iniisip na kaya nilang ipagtanggol ito sa pamamagitan ng simpleng pagsasama-sama ng kanilang enerhiya. Ngunit binaliwala ito ng Bull Demon God at tinawag silang mga insekto habang ipinapakita na ang pagiging nasa antas ng martial god ay hindi nangangahulugan na kaya nilang harapin ang mga katulad nila. Muli nitong itinutok ang kanyang malaking sandata at ginamit ang kanyang espesyal na teknik na Lightning Destroyer at muling inatake ang Light Pagoda na nagdulot ng panibagong matinding pagyanig sa buong depensa ng Suzaku Dynasty. Dahil sa malakas na pag-atake ng Bull Demon God ay ang mga martial gods lalo na ang mula sa Yu family ay hindi kinayang tiisin ang epekto ng kanilang sariling enerhiya na kanilang ibinuhos sa formation kaya sila ay natalsik pabalik at labis na nasugatan. Kasabay nito ay lalo pang lumakas ang mga alon ng tubig na tuluyang lumamon sa mga tahanan habang ang bulkan ay patuloy na sumasabog at naglalabas ng nagbabagang lava na sumira sa lahat ng madaanan nito kaya ang buong Suzaku Dynasty ay tuluyang nalubog sa kaguluhan. Ang mga tao ay nagtakbuhan upang iligtas ang kanilang sarili ngunit sa paglipas ng sandali ay napagtanto nila na wala nang matatakbuhan dahil ang mga alon at lava ay sabay-sabay na pumapalibot sa kanila at unti-unting sumasara ang lahat ng daanan palabas. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang lumitaw ang isang anyo ni Suzaku ngunit hindi ito ang kanyang tunay na katawan mula sa Great World of Taya kundi isang clone lamang na ipinadala upang harapin ang sitwasyon. Sa kanyang paglitaw ay agad na nagbunyi ang mga tao dahil naniwala silang dumating na ang kanilang emperor upang iligtas sila mula sa kapahamakan at nagkaroon sila ng panibagong pag-asa sa gitna ng desperasyon. Ngunit si Princess Su ay napatingin sa kanyang ama at ipinahayag na ang tunay na Suzaku ay nasa Great World of Taya at ang nasa harap nila ay isa lamang clone kaya kahit gaano ito kalakas ay hindi nito kayang labanan ng 4 na demon god ng sabay-sabay. Humarap ang clone ni Suzaku sa mga demon god at mariing tinanong kung ano ang kanilang ginagawa at kung wala ba silang takot sa magiging kapalit ng kanilang ginawa sa oras na bumalik ang kanyang tunay na katawan. Ipinahayag din nito na hindi ganoon kadaling salakayin ang Suzaku Dynasty at pinapaalala ang kapangyarihan at impluwensya ng kanilang puwersa. Ngunit binaliwala lamang ito ng mga demon god at malamig na ipinahayag na wala silang pakialam at tuluyan nilang wawasakin ang Suzaku Dynasty at pagkatapos nito ay pupunta sila sa Great World of Taya upang wasakin ang kanyang hukbo at patayin siya mismo. Ipinaliwanag ni Suzaku na ang mga dynasty ay magkakaugnay at kapag ang isa ay sinalakay ay tiyak na tutulong ang iba pang 4 na dynasty upang ipagtanggol ito. Ngunit tinawanan lamang ito ng mga demon god at ipinahayag na abala ang ibang dynasty sa kanilang sariling problema kaya wala silang kakayahang tumulong sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinakita ang isang eksena mula sa Qinlong Dynasty na matatagpuan sa malayong lugar kung saan biglang nagbukas ang isang napakalaking dimensional rift sa kalangitan at mula rito ay lumabas ang napakaraming demonyo na agad sumalakay sa nasabing lugar.
Nagulat ang lahat ng naroon habang pinagmamasdan ang paglitaw ng mga demonyo at ang biglaang pagsalakay na naglalayong guluhin ang kanilang puwersa at pigilan silang tumulong sa Suzaku Dynasty. Ipinakita rin na ang parehong taktika ay isinagawa sa iba pang tatlong dynasty kung saan nagpadala rin ang mga demonyo upang abalahin ang kanilang hukbo at hadlangan ang anumang posibilidad ng pagtulong sa Suzaku Dynasty. Sa ganitong sitwasyon ay malinaw na ang Suzaku Dynasty ay naiwan na mag-isa laban sa napakalaking banta na kinakaharap nito.